Magpapanatili ng magandang pulisiyang pang-ekonomiya at kalakalan. Yan po ang naging sentro naman ng talakayan sa isinagawang Sulong Pilipinas Business Forum na inorganisa ng administrasyon ni President-elect Duterte. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sulong Pilipinas. Yan ang pamagat ng 2 araw na conference sa Davao City na inorganisa ng susunod na administrasyon para sa mga negosyante. Dumalo ang may 400 miyembro ng business community kasama ang mga economic manager ng papasok na Administrasyong Duterte. Sa business forum na ito, naglatag ang Administrasyong Duterte ng 10-point socio-economic agenda. Kabilang dito sa mga plano, ang pagpapatuloy at pagpapanatili sa magagandang polisiyang pang-ekonomiya at pangkalakalan, ang pagbalangkas ng isang progresibong reforma sa buwis at pagpapaigting ng epektibong koleksyon. Plano rin daw ng susunod na administrasyon na mas padaliin ang pagnenegosyo sa bansa, pabilisin ang mga proyektong pang-infrastruktura sa tulong ng mga pribadong kumpanya, patatagin ang mga industriya sa labas ng mga kanayunan tulad ng agrikultura at turismo, pagbutihin ang pangangasiwa at pagtititulo sa mga lupain, at mamuhunan sa tinatawag na human capital sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kalagayan ng mga manggagawa. Layon din ng Administrasyong Duterte na isulong ang siyensya, teknolohiya at sining bilang mga katuwang sa pagunlad. Pagbutihin ang mga programang panlipunan ng gobyerno tulad ng Conditional Cash Transfer Program para sa mahihirap at patatagin ang pagpapatupad sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Kabilang sa mga personalidad na dumalo sa forum, si GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. Importante itong economic policies ng bagong administration. That will determine where our country will go in the next 6 years. Economically, parang maganda. Lahat ng ginagawa nila ngayon parang tama. But let us see. Wait and see. Ayon kay incoming Finance Secretary Carlos Dominguez, bagaman lumago ang ekonomiya sa ilalim ng Administrasyong Aquino, bigo raw itong tugunan ang kahirapan sa bansa. High GDP growth rate, which was achieved and talked about by the previous administration, didn't get them re-elected. Did it? Obviously, that's not what the people want. The people want something else, and that something else they did not do. Ayon naman kay incoming Budget Secretary Professor Benjamin Jokno, mainam daw na nakipagdialogo ang Administrasyong Duterte sa mga business leader. Mabilis din naman kasi yung kampanya, di ba? There was, I guess, very little time to discuss what is in the mind of the President-elect. No? So maganda rin siguro na nalalaman nila yung programa ng... At saka during the campaign, halos hindi naman na-discuss yung economy, di ba? Pagkatapos ng forum, magsusumite ng mga rekomendasyon ang business community sa economic team ng papasok na administrasyon. Sa ikalawang araw naman ng programa, magbibigay naman ng komento sa mga rekomendasyong ito si President-elect Duterte. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, GMA News.